Okay, so welcome back mga Ludi, mga kastig. So ngayon is nakarating na yung gauge natin, yung fuel pump regulator natin, no. So yan, nakikita nyo naman, nandiyan na sa table natin. So ngayon, isa-isahin ko lang explain sa inyo na kung ano yung mga kailangan nyong gamitin, mga kailangan nyo. So yung magkakaparehas, ganun. So unahin muna natin yung hose nya. Itong hose mga kastig, itong dalawa na to. So 1 meter to. So pakinggan nyo lang mabuti mga kastig, no, para maintindihan nyo. So 1 meter to, kinat ko lang. So nabili ko lang sa online. 200 plus yung bili ko dito sa house na to. So yan o. Samco Sports. Malilit yung butas nito. So yan. And then ganyan mga kastig, kung nakita nyo may kadugtong yung hose nya. So bumili na rin ako ng ordinaryong hose na malit din yung butas. So yan. Malit din yung butas, pang fuel din to. So ito kasi mastig, kaya dinugtungan ko na lang siya. Hindi aabot. So kulang yung hose natin na binili. So late na yung time natin, no? Hindi na tayo makabili ng ganito, and naputol na rin natin to, yung hose na to. Kaya bumili na ako ng hose din na maganda rin to. So dinugtong ko na lang dito. So paano ko ba dinugtong? So, kung nakikita nyo dito sa loob, nilagyan ko siya ng pito. Pito ng motor, tapos hinati ko. Inayos ko lang, tapos inano ko silang dalawa, tapos ginamitan ko ng clamp. So, ito is pansamantala lang to. Mamaya lalagyan ko rin ng cable tie na mas malaki. Yung size na mas malaki, no? Para mas maigpit. So, yan, parehas lang yan. So, yan. And then, dito na tayo sa, ano. So itong fuel gauge natin. Kung nakikita nyo to, itong 90 degrees. So 90 degrees po to. Fittings ang tawag dito mga kastig, no? 90 degrees fittings ito. Yan. And ito. Yan. So itong dalawa na to is nabili ko rin ng 300 pesos. So 300 pesos tong dalawa. Ito yung 0 degrees na fittings, and ito 90 degrees. Ito yung kailangan. So ito tapos, ito. So, ito, pangalawa na ito mga kastig, no, hose and fittings. Tapos, ang pangatlo yung mga kastig is ito na, yung fuel gauge niya. So, ito, buo na tong magkasama na tong dalawa. And yung mga adapter niya, ito, kung nakikita nyo, yan. And ito yung dagdag niya sa iba. Yan. Yan lang. Ito lang yung mga kasama. So, nabili ko siya ng 600 pesos. So 600 plus. Tapos yung may kasamang sticker. To me. Okay, so from yan, Thailand. Siya lang mga kastig yung So babalikan ko kayo mamaya. So yung motor natin nandun. Ang gagawin pala natin dito is babaklasin ko na. So nabaklas na yung mga pairings niya, no. So, tatanggalin ko na to kasi kailangan natin maglagay ng return dito sa tangke natin. So, mabubutasan tong tangke natin dito sa bandang dito sa sa may fuel. So, babaklasin ko to. Kasi ipunta ko sa shop, sa machine shop. So, ipapabutas natin. Tapos, maglalagay tayo ng return. So, ipapakita ko na lang sa inyo pag nabaklas ko na. So, let's go.
Rigat mo una nga kundi sa DJ tanso original rin. Oh, yung narugyan man natin. Oo. Bilis. Tayo ko mo siya. Yun ang basta nakangagayos sila basta tama-tama sinigkat ko. Sa gabas lang tawag ko nagayos. Ah, pinakahinang na. Gasolina ko. Okay, puriyoso. Yan, nga tumasi. Yan. Gusto pa natin. Sublim ta. Si mo siya. Yan si siya diretso. Natatay waras ta din. Di tinakuan ta ti aluminum mo di kay pilo. May hilang ka. Ah. Pi dala. Ano may steamer ka natin. May waras. Kigamin din hilang ka tay. Aluminum ay tansot ti kadigay China. Lalako daw pa nga iti ko dyan ka, Jer. Jer timo mo daw. Ako po. Ang gati gumagatan iyo. Okay. Oh, ganito. So what's up mga Ludi? So ayun, natapos na nating nagpagawa ng ng return sa tangke. So kunin muna natin. Wait lang kayo. So yan. So nung makikita nyo naman, yan po yung return niya. So hinang lang po to, stock yung tangke ko. So wala naman tayong pangbili kasi na gusto ko sanang bumili ng ibang tangke. So kaso mahal. Umabot ng 5k ganun, yung isang tangking ganito. So ayun nga is ito na lang pinabutasan natin. So ito pala pito ng trailer. So yung mahaba yan at pito ganyan. Ayan. And then yun na ginagawa ko na yung natin. So yan, so kailangan pala ninyo ng ganito. T-adapter ang pangalan po nito, no? T-adapter. So i-connect natin diyan. Yan, tapos itong pag kinabit ko na to dito. So ito yung papuntang injector. So watch and learn na lang mga kastig, ikakabit lang muna natin.
So, what's up mga ludi, no? Mga kastig. So, welcome back sa ating channel. So, sa mga bago dyan na nanonood, so please subscribe na lang kayo para ma-update kayo sa mga susunod nating video mga kastig. Yan, madali lang to mga kastig. So, sa mga mahilig sa mag-modified ng XRMFI. Yan. Lahat ng nakikita niyo mga kastig. So, meron dyan sa previous video natin para iwas tanong. So yan mga kastig is pag-uusapan natin tong So kakatapos ko lang kahapon na ina-symbol yung video na yan. Yung FPR, so fuel pump regulator. Explain ko lang sa inyo ng maayos mga kastig yung connection niya, no. So madali lang naman pala mga kastig, akala ko mahirap. So kailangan nyo lang ng mga gamit nyo. So unahin muna natin yung mga gamit mga kastig, no. So una, 2 meters na hose, yan o, Samco. Samco po yan, Samco Sports. Dapat 2 meters. Tapos clamp. Clamp na maliliit lang. Kung ano yung size ng hose nyo, yun yung size din ng clamp nyo. So ganyan. So bali kahit kumuha kayo ng 10. So bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So bali 10 na lang ang kunin nyo mga kastig, no. And tiplon. So kumuha kayo ng tiplon para iwas leak. Diyan sa Yun o. Yan. Pagkatapos fittings 90 degrees. So yun po yung fittings na 90 degrees. Tapos fittings na 0 degrees na fittings. So yung nandun yun. Okay, so yun lang po ang mga kailangang para din sa 2 lines. 2 lines lang po yung sa atin mga kastig, no. Meron din yung mabibiling 3 lines para hindi na kayo mag-convert dun sa injector niya kung nakikita niyo naman. Yan. Kaso mas mahal yun ang naglalaro ng 3K to 2K plus ganun. So mahal. Kaya sa atin is 2 lines lang. Mura lang yan. So bali ang nagastos ko pala dito mga kastig sa FPR ko. Magkano to? Mga nasa lang 1,200 plus yung nagastos ko dito. So medyo yun lang, mas lang naman, medyo mura lang. So 1,200 plus, no mga kastig. So ayun yung connection natin ngayon. Siyempre sa 2 lines lang to. Kung makikita nyo dito, yan, para hindi kayo itong linya na to muna yung gagamitin. At mas maganda mga kastig kung ikabit nyo muna dito, yan, sa batok ko na kinabit, no. Yan. Binutas ko lang to, tapos gumamit ako ng washer. So may washer dito sa loob. Yan. May washer yan sa loob para iwas para hindi malustrid tong plastic niya. So itong linya muna nito. Yan. Ito ay papuntang return. Yan, ito yung return niya. So wala na tong ibang pupuntahan kundi return lang sa tangke to. Kung nakikita nyo. Yun o. Ayan. Ayan. Ito lang yun, return to mga kastig, no.
So madali lang yan. Pagkatapos, yung ano natin, dito naman sa kabila, ito, yung 90 degrees. So, itong line na to, yan o, papuntang ano to. So, papuntang fuel pump. So kunin natin. So yung fuel pump niyo dito na stock, yung stock niyo, yun dito nakalagay yun eh. Diyan. Kunin yun, tanggalin niyo na yun. So hindi na magagamit yun. So buksan natin. Para makikita yung ano maayos. So ito yung hose natin no, sa fuel pump. So hindi na tayo gumamit ng ano, quick release. So yung quick release po mga kastig, yung ano nandito, yung black, kulay black, iyon yung quick release. So hindi na tayo gumamit. So ito pansamantala lang yung ginamit natin, tire wire. So pansamantala lang yan kasi kulang yung ano, clamp na binili natin no. So dalawang tire wire para ay bali tatlo pala. Magkakaibang size para iwas leak. By the way, sa pagtanggal nito, madali lang to. So may 4 na bolts lang. Yan. Tapos madali lang to tanggalin mga kastig, basic lang to. Yan. Pero kailangan nyo pala mga kastig, bumili kayo ng O-ring. O-ring ng fuel pump, ganun na yan. Madali lang yan, mga nasa 150 pesos to. Yung O-ring nito, kailangan nyo bumili rin para iwas leak sa ano. Yan. Yan o. Okay, so nakita nyo naman ng maigi mga kastig, no? So papanda rin na natin. Yan, wala kasing tagahawak ng camera eh. Mahirap. Yan. Yung iba kasi nagre-regulate agad yung gasolina niya. So pag on yung ano, ignition switch, tumataas to. Kaso sa atin, kailangan pang i-start bago tumaas. So ayun, iyon muna natin no. Yun, tumaas na. So yun, tumaas na pala. Kung nakaset siya sa 1.5. So dapat nakaset dapat yan sa ano. So madali lang naman to mag-set mga kastig. So yan, i-ano nyo lang to. Tapos ito, dito, ipababa nyo or ipataas nyo, ganyan lang yan mag-set na, madali lang yan. So yan, so panda rin na natin. So yan. Kung nakikita nyo naman, tumaas. So ano bang tulong nito mga kastig? Fuel pump regulator. So halatang halata naman no, sa pangalan pa lang is alam na yung paggagamitan. So fuel pump regulator is ano, nire-regulate niya yung gasolina. Yan. Pero itong motor natin may sarili ng regulator yan. So nandito sa fuel pump natin, sa loob nitong tangke, may fuel pump na yon. So ngayon, pwede namang stock na fuel pump yung gagamitin nyo. By the way, yung fuel pump ko mga kastig is na modified na yon. So wala na yung regulator. Wala na yung internal regulator ng fuel pump ko. So tinanggal ko na. So yun, na modified na. Di ko lang alam kung sa inyo or sa mga shop ninyo is may alam doon mag-modified ng fuel pump. So di ko lang alam. So yun lang mga kastig. So hindi na stock yung ano natin no, fuel pump natin.
So modified na yun. So gayon yun. So abang-abang na lang mga kastig sa mga susunod na video natin. And please subscribe. And pakiclick na ring notification bell para lagi kang update sa mga susunod nating video mga kastig. So yun nga, malakas yung throttle response nito. Yan, kung nakikita nyo, napunta na sa 4 bars or 3.8. Yun mga kasdigis, ano, di ko lang alam kung ma-test drive natin. So pag na-test drive natin, okay na okay. So ganun. So abang-abang na lang sa test drive nito, no. Yun mga kasdigs, tapusin na natin yung video natin. So sa mga ano pala, sa mga malapit sa akin dito sa Rizal Kalinga, sa gustong magpakabit ng fuel pump regulator nila, pwede dyan. So pag-uusapan lang natin yung kunting ano, alam niya na, basta ganoon mga astig. So yun na, what's up? Ride safe mga astig, no. Nandito na lang tayo. So no, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star.